Isang gabing hindi inaasahan, nang dahil sa kalasingan ay naibay ni Amanda ang sarili sa estrangherong lalaki at laking gulat niya nang malaman na ang lalaking iyon ay si Governor Rafael Castro, ang kilala at habulin ng mga babae. Akala ng dalagay makakalimot na siya pero isang umaga hindi niya inaasahan na muli silang magkikita at magkakasama pa sa trabaho. Isang story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay pakilike po ang ating video, paklik din ang subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Amanda's point of view. Isang linggo na mula nang tuluyang magwakas ang relasyon namin ni Carlo at sa bawat araw na lumilipas parang mas lalo akong nauubusan ng dahilan para ngumiti. Kaya ngayong gabi sa halip na umiyak na naman sa loob ng apartment, pinili kong magtungo sa resto bar kasama si Liza. Pero na magtagal si Liza ay umalis ng mas maaga at ako'y naiwan. Sa harap ko isang baso ng margarita ang kalahati na lang. Sa bawat lagok parang unti-unti kong nakakalimutan ang sakit. Miss, okay ka lang ba? Tanong ng bartender. May halong pag-aalala. Ngumiti lang ako ng pilit. Oo naman, kaya ko to. Sagot ko kahit alam kong hindi totoo. At doon ko siya nakita. Isang lalaki ang kakapasok pa lang sa resto bar. Matangkad, maputi, maayos manamit, at may aura ng kapangyarihan. Hindi ko alam kung alak ba o tadhana, pero na magtagpo ang aming mga mata, tila may kakaibang kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Lumapit siya sa akin. Mukhang kailangan mo ng kasama, sabi niya sa mapapang tinig. May halong confidence na hindi bastos. Napangiti ako. At mukhang marunong ka ring bumasa ng tao. Sagot ko. Sabay lagok ulit sa alak. Nagpalitan kami ng biro, kwento, tawa. Parang matagal na kaming magkakilala. Sa bawat segundo, unti-unting naging magaan ang loob ko. Hindi ko man alam ang pangalan ng lalaki, ramdam kong ligtas ako sa presensya niya. Hanggang sa biglang tumama ang musika, isang mabagal na kanta. Inabot niya ang kamay ko. Sayaw tayo? Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil gusto kong makalimot. O baka dahil sa mga matang iyon na parang nakakadala, ngunit may lungkot. Habang sumasayaw kami, ramdam ko ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa kanya. At nang dumikit ang kanyang labi sa akin, hindi ako umatras. Isang halik na puno ng init at paglimot. Isang halik na nagbura ng sakit kahit panandalian. Hindi ko na matandaan ang lahat. Ang natatandaan ko lang, nagising akong wala ako sa sariling kama. Rafael's point of view. Hindi ko alam kung anong nakuha ko sa gabing iyon. Bilang isang gobernador, hindi ko dapat ginagawa ang ganito. Walang planong lumabas, uminom o makipagkilala sa estranghera. Pero pagod na ako. Pagod sa politika, sa mga taong plastik, at sa buhay na puro kontrol. Kaya nang makita ko siya, isang babaeng may mata ng lungkot at tapang. Hindi ko napigilan. Hindi siya tulad ng iba. Wala siyang pakialam kung sino ako. At sa matagal na panahon, naramdaman kong totoo ako sa harap ng isang tao. Ang halik na iyon na hindi ko makalimutan. Sa bawat yakap, ramdam kong hindi ito laro. Ngunit sa tuwing naiisip ko kung sino ako, alam kong mali. Isa akong gobernador. Siya ay isang ordinaryong babae. At sa mundong ginagalawan ko, ang ganitong uri ng gabi ay laging may kapalit. Habang pinagmamasdan ko siyang natutulog sa tabi ko, hindi ko maiwasang mapangiti at matakot. Hindi ko alam kung anong gulo ang papasok sa buhay ko mula ngayon. Pero isa lang ang malinaw. Ang gabing ito ay hindi ko na kailanman malilimutan. Mainit ang sinag ng araw na tumama sa mukha ni Amanda. Mabigat ang ulo niya. Tila binabalot ng usok ng mga alaala na hindi niya maaninag. Bumaling siya sa kaliwa at doon niya napansin ang braso ng isang lalaki. Nakapatong sa kanyang bewang. Ano to? Bulong niya. Halos hindi makapaniwala sa nakikita. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot at halos mapatili siya nang makita ang sarili na walang kasuotan. Mabilis niyang hinila ang kumot sa katawan,
nanlalamig ang mga kamay habang marahang lumingon sa lalaking katabi. Matikas, maputi, may mahabang pilik mata at tila pamilyar sa kanya. Parang nakita na niya ito noon sa TV, sa balita. Hindi imposible. Pero nang dumilat ito, kitang-kita niya ang mga mata nitong kulay tsokolate at ang pamilyar na kumpiyansa sa ngiti nito. Good morning, malalim na boses ng lalaki habang inaabot ang kanyang telepono sa mesa. Ako si Rafael, anito, sabay ngiti. Governor Rafael Castro. Parang huminto ang mundo ni Amanda. Governor? Halos utal niyang sambit, sabay takip ng kumot sa muka. Wait, ano ba nangyari kagabi? Nanginginig pa ang boses niya, tila gustong tumakbo palabas ng kwarto. Ngumiti lang si Rafael, yung tipong may halong lambing at hiwaga. Relax, Miss Amanda. Wala akong ginawang hindi mo gusto. Pareho tayong lasing kagabi. At, well, things happen. Things happen? Tatlong salitang paulit-ulit na umuukit sa isip ni Amanda. Habang pilit niyang binabalikan ang gabi, mga ilaw, musika, tawanan, isang lalaking lumapit sa kanya. At pagkatapos, wala na. Ayoko maniwala. Bulong niya, halos luhaan. Hindi pwedeng nangyari ito. Lumapit si Rafael, suot na ang polo, mahinahon ang boses. Kung gusto mong umalis, pwede. Hindi kita pipigilan. Pero kung gusto mong pag-usapan to, nandito ako, Amanda. Tinignan siya nito, mata sa mata. At may kakaibang init sa pagitan nila. Sa kabila ng gulo ng isip ni Amanda, may kakaibang kabog sa puso niya. Hindi ito takot, kundi yung hindi niya maipaliwanag na koneksyon sa lalaking halos hindi niya kilala. Habang nagbibihis siya, naramdaman niyang nakatingin si Rafael. Hindi mapagmataas, pero may halong paghanga. At sa kanyang mga mata, may bahid na lungkot. Parang ayaw niyang matapos ang sandaling iyon. Sa kanyang isip, naglaro ang isang tanong na ayaw man niyang sagutin ay hindi niya kayang itago. Bakit parang gusto ko muli siyang makita? Tahimik ang buong opisina nang pumasok si Amanda. Suot niya ang kanyang corporate attire, puting blouse, fitted skirt at itim na heels. Pinilit niyang itago ang kaba at hiya sa puso niya. Hindi siya makapaniwala na matapos ang gabi ng pagkakamali, dito pa siya mapupunta. Sa opisina ng mismong lalaki na ayaw na niyang maalala. Professional ka, Amanda. Kalimutan mo yung nangyari. Business lang to. Bulong niya sa sarili habang hawak ang folder ng proyekto. Ngunit paglapit niya sa conference room, bumukas ang pinto at ang lalaking ayaw niyang makita. Naroon, nakaupo sa gitna ng mesa, nakaitim na suit at may ngiting parang kay dali lang ang lahat. Good morning, Miss De La Cruz, bati ni Rafael. Ang tinig na malamig pero may lambing sa dulo. Nice to see you again. Halos tumigil ang paghinga ni Amanda. Ngayon niya lang muling narinig ang boses niyang, Governor, narito po ang project proposal ng aming kumpanya. Malamig niyang tugon. Ngumiti si Rafael. So ikaw pala ang representative ng Monte Vista Advertising. Impressive. Pinatabi niya ito sa upuan niya at iyon ang simula ng paghihirap ni Amanda. Habang tinatalakay nila ang proyekto, ramdam niya ang bawat titig ni Rafael sa kanya. Tila matalim, parang binabasa ang nasa isip niya. Minsan napapatigil siya sa pagsasalita at doon siya nangingitian ni Rafael, yung tipong ngiti na parang nang-aasar. Rafael's point of view. Hindi niya inasahan na ang babaeng nakasama niya ng gabing iyon ay siya palang representative ng kumpanyang makakasama niya sa trabaho. At ngayon, he was trying so hard not to be distracted. Ang ganda ni Amanda, lalo na ngayon, formal, composed, pero may tapang sa mga mata. Hindi niya maiwasang mapangiti. Fate, you're really something, isip niya. Amanda's point of view. Ang kapal na mukha niya. Sigaw ng isip niya habang pinipigilan ng sarili na mapatingin. Paano siya magiging kalmado kung bawat segundo parang naririnig niya pa ang tinig nitong bumubulong sa alaala niya ng gabing iyon? Miss De La Cruz, sabi ni Rafael, I appreciate your dedication. Sana ganun ka rin kaseryoso sa mga personal matters.
Nag-init ang pisngi niya. Governor, I believe we should keep things professional, mariin niyang sagot. Tumango lang ito pero nakangiti pa rin. Of course, miss. Paglabas ni Amanda ng opisina, napahawak siya sa puso niya. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi lang sa inis kundi sa isang damdaming ayaw niyang aminin. Sa likod niya, si Rafael nakatingin sa kanya mula sa bintana. May ngiting puno ng pag-asam. At sa isip niya, iisa lang ang tanong. Bakit parang gusto ko siyang makasama ulit? Kahit alam kong mali. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi pa rin mapalagay si Amanda. Tuwing naiisip niya si Rafael, may kakaibang kilig na bumabalot sa kanya. Pero kasabay nito ang guilt at takot. Alam niyang mali. Isa itong governor, isang lalaking nasa mata ng publiko, at siya, isang simpleng empleyado lamang. Hindi dapat. Hindi pwedeng mahulog. Pero bakit tuwing naiisip niya, ang ngiti nito parang lumalambot ang kanyang mga prinsipyo. Habang nag-aayos ng presentation slides para sa final proposal, narinig niya ang boses ni Rafael mula sa kabilang kwarto. Tell Amanda I want to review the visuals personally. Utos nito sa assistant. Napahigpit siya ng hawak sa mouse. Personally talaga? Hindi ba pwedeng sa email na lang? Reklamo niya sa isip. Pagpasok ni Rafael, ramdam niya agad ang presensya nito. Yung aura na malakas, pero may halong init na mahirap ipaliwanag. Miss De La Cruz, bati nito. You're working hard as always. Ngumiti siya ng pilit. Of course, Governor. Trabaho po ito, hindi laro. Ngumisi si Rafael. Lumapit ng bahagya. Hindi ko naman sinabing laro. Pero minsan, baka masyado mong pinipigilan ng sarili mo. Napatingin si Amanda. Anong ibig niyong sabihin? Tinitigan siya ni Rafael, matagal, bago ito tumawa ng mahina. Wala. You just look like someone who's trying too hard to stay in control. Parang tumigil ang oras ng sandaling iyon. Tama siya. Pinipigilan nga ni Amanda ang sarili. Lalo na ang pusong kumakabog tuwing naroroon ito. Kaya kinuha niya ang folder at itinuro ang mga graphs sa screen. Ito po ang final layout. Please, focus on the project, sir. Ngumiti si Rafael. Pero ngayon may halong paghangang hindi niya ay naitago. Ang galing mo talaga. Mahina nitong sabi. You're smart, driven, and beautiful. Natigilan si Amanda. Beautiful? Isang simpleng salita, pero parang lumambot ang tuhod niya. Tumalikod siya agad, kunwaring abala. Governor, kung tapos na po tayo, may iba pa akong meeting. Ngunit bago siya makalabas, marahang hinawakan ni Rafael ang braso niya. Pero puno ng pakiusap, hindi mo kailangang maging malamig palagi, Amanda. Hindi mo kailangang itago lahat. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, parehong natahimik. May gustong sabihin si Rafael pero pinigilan niya. May gustong aminin si Amanda pero nilunok niya ang lahat. Excuse me, Governor, mahina niyang sabi. Sabay alis ng kamay ng binata. Paglabas niya ng opisina, sumandal siya ng dingding. Hinahabol ang hininga. Trabaho lang to, wika niya sa sarili. Pero bakit parang hindi siya kumbinsido? Sa loob ng silid, si Rafael ay nakatingin pa rin sa pintuan. Ngumiti siya ng malungkot. We'll see, Amanda, hanggang saan mo kayang itago yan. Biyernes ng gabi, matapos ang isang mahabang linggo ng trabaho, nagpasya si Amanda na magpahinga muna. Suot niya ang simpleng dress na kulay maroon at may maliit na sling bag. Pinilit niya mag-relax. Isang gabi na walang iniisip, walang Rafael Castro na gumugulo sa tahimik niyang mundo. Pero tila may ibang plano ang tadhana. Habang naglalakad siya palabas ng cafe, may isang pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Amanda, napalingon siya at halos matulala. Nakatayo si Rafael sa harap ng pintuan, naka-casual attire, white polo sleeves rolled up, dark jeans at yung pamilyar na ngiti na parang kay dali niyang kausapin. Governor! Halos utal niyang sabi. Ngumiti ito. Wala tayo sa opisina. Pwede mo kong tawaging Rafael. Anong
Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya, pilit pa ring mahinahon. Ngumisi si Rafael. Actually, dapat may dinner meeting ako, pero nakansela. Mukhang tadhana ang nag-set ng meeting natin ngayon. Napailing si Amanda, pero hindi mapigilan ng ngiti. Nako, baka isipin ng iba date to. Tumawa si Rafael. Yung tawa niyang mababa pero nakakahawa. Bakit hindi? Natigilan siya. Walang biro sa tono ng lalaki. Hindi ito tama, Governor. Mahina niyang tugon. May trabaho tayo. May reputasyon kayo. Rafael, putol ng lalaki. At hindi ako governor ngayon. Isa lang akong lalaking gustong makilala kang mabuti. May kakaibang lambing sa mga salitang iyon. At kahit pilit niyang iwasan, naramdaman niyang bumabagal ang kanyang paghinga. Bago pa siya makasagot, iniabot ni Rafael ang menu at ngumiti. Dinner lang, Amanda. Wala nang iba. Promise. Sa huli, napapayag siya. Habang magkatapat silang kumakain, naging magaan ang lahat. Nagkwento si Rafael tungkol sa pagod niya sa politika. Nagkwento naman ni Amanda tungkol sa mga pangarap niya. At sa bawat tawa nila, tila unti-unting nabubura ang layo ng kanilang mundo. Amanda's point of view. Hindi ko alam kung anong meron kay Rafael. Hindi siya katulad ng mga lalaking nakilala ko noon. Mayabang, mapagmataas. Si Rafael, kahit gobernador, marunong siyang makinig. At kapag tinitignan niya ako, para ako lang ang babae sa mundo. Rafael's point of view. Ang ganda ni Amanda kapag tumatawa. Simple lang siya pero may class. At bawat titig niya, parang sinasabi sa akin na delikado to pero sulit. Hindi ko alam kung anong mangyayari pero sigurado ako sa isang bagay. Gusto ko siyang makasama ulit. Pagkatapos ng dinner, naglakad sila palabas. Tahimik, malamig ang hangin. Salamat sa gabi na to, Rafael. Bihira akong makakita ng rason para ngumiti ngayon. Sabi ni Amanda at bahagyang nakayuko. Ngumiti si Rafael ng marahan. Then hayaan mong maging dahilan ako. Kahit sandali lang, Amanda. At sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Matagal, malalim, puno ng damdamin na matagal ng pilit tinatago. Mula nung gabing iyon, tila may nagbago kay Amanda. Hindi na niya maitanggi na madalas niyang isipin si Rafael. Ang ngiti nito, ang paraan ng pagtitig at ang tinig na laging mahinahon pero may lambing. Pinipilit niyang itago yon, pero bawat araw sa opisina ay parang isang tahimik na laban sa puso niya. Sa tuwing magkakasulubong sila sa hallway, palaging may palitan ng tingin na mabilis pero puno ng di nasasabi. Si Rafael naman tila may sariling paraan ng pagpaparamdam. Mga pasimpleng tanong, mahinang bati o pag-abot ng kape tuwing umaga. Para sa'yo, sabay kindat. At doon muling natutunaw ang mga depensa ni Amanda. Amanda's point of view. Hindi pwedeng ganito, bulong ko sa sarili habang nagtatype sa laptop. Pero paano kung siya mismo ang dahilan kung bakit ako natututong gumiti ulit? Hindi ko na alam kung trabaho pa ba to o kung puso ko na ang gumagawa ng desisyon. Isang hapon, tinawag siya ni Rafael sa opisina. Pagpasok niya, tahimik ang paligid. Walang tao. Si Rafael lang. Nakaupo sa mesa, may hawak na dokumento. Miss De La Cruz, Anya, pwede bang dito na lang tayo magtrabaho ngayon? Para mabilis matapos? Tumango si Amanda. Sige po, Governor. Rafael. Natawa ito at napailing. Ayun, mas gusto kong marinig yon. Habang magkatabi silang nagtatrabaho, napansin ni Amanda kung gaano ito kaseryoso kapag nakatuon sa isang bagay. Minsan napapatitig siya sa mga daliri nitong mahinahong kumikilos, sa labi nitong bahagyang nakangiti. Hanggang sa mapansin siya ni Rafael. May dumi ba ako sa mukha, Amanda? Nakangiti na saad ng binata. Namula siya ng sandaling iyon. Ha? Hindi ah. Ngumisi ito. I caught you. Nagtawanan sila. At sa gitna ng tawanan, may isang sandali ng katahimikan. Yung tipong nagtagpo ang mga mata nila
at pareho silang nanahimik. Walang salita pero ramdam ni Amanda ang kakaibang koneksyon na parang silang dalawa lang ang tao sa paligid. Raphael's point of view. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo na araw-araw hinihintay ko ang sandaling ganito. Pero alam kong hindi pa panahon. Gusto kong makita kung kaya pa niyang manatiling malapit kahit walang kasiguraduhan. Gusto kong maramdaman niya at hindi lang marinig. Pagkatapos ng trabaho, inalok ni Raphael si Amanda ng sakay pa uwi. "Huwag ka na mag-taxi, late na rin," sabi niya sa dalaga. Sa loob ng kotse, tahimik lang sila. Pagdating sa tapat ng apartment niya, nagsalita si Raphael. "Alam mo, Amanda, alam ko ng gabing may nangyari sa atin. Parehas na tayong hindi makalimutan ang isa't isa. Aminado ako na gumagawa ako ng paraan para makasama ka. Kung iisipin mo, biglaan ito pero hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Gusto na kita, Amanda. O mahal na nga kita. Gusto kong mas makilala ka pa at gusto kong malaman mo, hindi ako basta sumusuko. Kahit ramdam ko na parehas tayo ng nararamdaman at pilit mong nilalabanan iyon. Hindi ko alam kung kaya kong ipaglaban to, Raphael. Natatakot ako na masaktan ulit, pero tama ka. Hindi ko na din kayang labanan ito. Mahal na din kita, Raphael." Nakangiti na saad ng dalaga. Labis naman ang kaligayahan ni Raphael nang marinig ang sinabi ni Amanda. Marahan siyang lumapit sa dalaga at hinalikan ito sa labi na agad namang tinugon ng dalaga. "Love, mag-impake ka," sabi ni Raphael sa telepono, may ngiting rinig sa boses. "Ha? Bakit? May project pa tayo?" Tanong ni Amanda tila naguguluhan. "Hindi trabaho to. Sabihin na lang nating reward mo." "Reward?" "Just trust me," sagot ni Raphael bago ibinaba ang tawag. Kinabukasan, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng apartment ni Amanda. Pagbukas ng pinto, bumungad ang ngiting nagpapakilig sa araw niya. Si Raphael, naka-sunglasses at nakasuot ng naka-white polo. "Ready?" tanong nito. Sabay abot ng kamay. At kahit nag-aalangan, hinawakan ni Amanda iyon. "Okay, pero saan mo ba ako talaga dadalin?" Ngumisi si Raphael. "Sikreto muna, love." Matapos ang ilang oras ng biyahe, bumungad sa kanya ang tanawin ng dagat. Malawak, bughaw at tahimik. Isang private resort sa Batangas. "Raphael, ang ganda," mahina niyang sabi. Halos hindi makapaniwala. "I'm glad you like it," sagot nito. "Gusto kong makalimutan mo muna lahat ng stress sa Maynila." Habang naglalakad sila sa tabing dagat, tinanggal ni Raphael ang sapatos at hinila rin si Amanda. Amanda's point of view. Ang sarap pala ng ganitong pakiramdam. Walang iniisip na reputasyon, walang takot sa mga matang mapanghusga. At ako, hindi na lang empleyado. Ako ang babaeng gusto niyang makasama. Nang lumubog ang araw, naglatag si Raphael ng picnic blanket malapit sa baybayin. May mga kandila, wine at simpleng dinner na siya mismo ang nag-ayos. "Hindi mo kailangang magpakahirap para lang mapansin," sabi ni Raphael habang iniaabot ang baso. "Mahal kita, Amanda. Hindi dahil sa kung ano ka sa trabaho, kundi kung sino ka sa labas ng lahat ng iyon." At bago pa siya makapagsalita, marahan siyang hinalikan na agad naman niyang tinugon. At sa ilalim ng buwan, yakap nila ang isa't isa. Dalawang pusong pinagsama ng pagkakataon. Sa lugar na malayo sa ingay ng mundo. Hindi ko akalain ganito pala kasaya ang magmahal uli. Simula na maging kami ni Governor Raphael, para bang naging mas magaan ang lahat sa buhay ko. Tuwing Sabado, laging may sorpresa siya. Minsan bulaklak, minsan simpleng tawag lang ng "I miss you" habang abala ako sa opisina. Pero nitong huli, mas naging espesyal. Madalas niya akong sunduin, sabay kaming kakain sa labas. Sa piling niya, nakalimutan ko ang lungkot at takot na minsan bumalot sa puso ko. Alam mo, Amanda, sabi niyang habang magkasama kami sa veranda ng rest house niya sa Batangas, ang hirap pala kapag nasanay ka ng kasama ang isang tao.
Kasi kapag nawala siya, parang kulang ang araw mo. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung matatawa o maiiyak. Bakit mo naman naisip niya na mawawala ako? Biro ko. Ngumiti siya pero may lalim ang titig niya. Hindi ko alam. Pero minsan kasi, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Tahimik akong napaisip. Bago pa ako makasagot, hinawakan niya na ang kamay ko at idinantay sa puso niya. Wala akong ibang hinihiling kundi manatili ka rito, bulong niya. At sa gabing yun, sabay naming pinanood ang mga bituin, tahimik pero puno ng emosyon. Raphael's point of view. Masaya ako nakikita siyang ngumiti. Si Amanda ang dahilan ng lahat ng kasiyahan ko. Pero sa likod ng saya naming ito, ramdam ko na may matang nagmamasid. Hindi maiwasan ng chismis. Isang gobernador na may relasyon sa assistant, madaling pag-usapan, madaling husgahan, at yun ang ayaw kong mangyari. Raphael, baka mas mabuting maging maingat tayo. Sabi niya minsan habang naglalakad kami sa beach. Maingat? Sa ano? Tanong ko. Sa lahat. Sa atin. Baka hindi nila tayo maintindihan. Tinitigan ko siya. Amanda, hindi ko kailangang itago ko anong nararamdaman ko. Pero kung yun ang gusto mo, handa akong sumunod. Ngumiti siya pero baka sa mata ang pag-alala. At dun ko napagtanto, habang lumalalim ang pagmamahalan namin, mas lumaki rin ang mga pangalib na maaring sumira sa amin. Amanda's point of view. Isang gabi habang pauwi na ako, may natanggap akong mensahe. Walang pangalan. Alam mo bang niloloko ka lang niya? Napahinto ako. Naramdaman kong nanginig ang kamay ko. Sino yun? At bakit parang may bigat ang bawat salitang iyon? Kinabukasan, hindi ko nagawang sabihin kay Raphael ang nabasa ko, pero hindi ako mapakali. Sa likod ng mga halakhak namin, may sumilip na takot. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero isang bagay ang sigurado, mahal ko siya. At kahit anong problemang dumating, pipiliin ko pa rin siyang ipaglaban. Amanda's point of view. Akala ko sapat na ang pagmamahal para mapanatili ang katahimikan namin ni Raphael. Pero mali pala ako. Isang umaga, habang papasok ako sa opisina, nakasalubong ko ang isang babaeng matagal ko nang naririnig sa mga bulong-bulungan. Si Sofia Delgado, ang dating fiancé ni Governor Raphael. Maganda siya, matalino, elegante, at halatang may dugong mayaman. Pero higit sa lahat, yung tingin niya sa akin, parang tingin ng isang leon sa mababang lumapit sa teritoryo niya. So ikaw pala si Amanda. Malamig niyang bati. Narinig ko ang tungkol sa'yo. Ikaw raw ang dahilan kung bakit biglang nagbago si Raphael sa akin. Hindi ko alam ang isasagot. Pinilit kong gumiti. Trabaho lang ang sa amin ni Governor. Sabi ko, kahit ramdam kong nagsisinungaling ako. Ngumiti siya, pero mapait. Trabaho lang? O baka naman may iba? Hindi ko hinintay ang susunod niyang sasabihin. Lumakad akong palayo, pero sa bawat hakbang parang may kumakabog sa puso ko. Raphael's point of view. Nang gabing iyon, nagulat ako nang tawagan ako ni Sofia. Raphael, kailangan natin mag-usap, Anya. Alam kong hindi magandang ideya pero pumayag ako para matapos na. Nakita kami sa isang restaurant. Bakit ka bumalik, Sofia? Tanong ko kaagad. Tumingin siya sa akin, may luha sa mata. Hindi ko alam, pero narealize ko mahal pa rin kita. Ayoko makita kang may iba ka na. Napahinga ako ng malalim. Sofia, matagal nang tapos yun sa atin. Ibang tao na ako ngayon. Pero ako pa rin ang babaeng minahal mo noon, sagot niya. At yung Amanda na yan, hindi siya bagay sa'yo. Hindi siya kabilang sa mundo mo, Raphael. Tahimik akong tumayo. Wala akong pakialam sa mundong sinasabi mo. Siya ang gusto ko. Siya ang pinili kong makasama sa buhay at wala ka nang magagawa, Sofia, dahil hindi ko iiwan si Amanda. Seryosong saad ng binata. Alam mo, Raphael, ang laki ng pagkakamali ko dahil iniwan kita noon para sa ambisyon ko. Akala ko magiging masaya ako sa abroad dahil naabot ko na ang pangarap ko. Pero mali pala ako dahil kahit nasa akin na ang lahat, hindi pa din ako masaya dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Ang swerte lang ni Amanda dahil siya na ang mahal mo ngayon. Sabi nga nila, 'di ba? Pag mahal mo ang isang tao, kailangan mong magpalaya. Kaya
Yun ang gagawin ko, Rafael. Hahayaan ko nang maging masaya ka dahil deserve mo yon, dahil mabuti kang tao. Hindi lahat ng relasyon perpekto, Sofia. Hindi man naging maayos ang ending natin pero isa ka sa nagpasaya sa akin nun. At alam ko darating ang panahon na makikita mo rin ang lalaki na para sa'yo. Mingiti sa labi ng binata. Pwede ba kitang yakapin, Rafael, kahit sa huling pagkakataon? Oo naman, wika ni Rafael bago lumapit sa dating nobya at niyakap ito. Amanda's point of view. Kinabukasan, nabasa ko sa social media ang mga larawang kuha sa restaurant. Si Rafael at si Sofia magkasama, parang magkasintahan. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Ang puso kong dati puno ng saya ngayon nabalutan ng sakit at pagdududa. Tinawagan ko si Rafael pero hindi sumasagot. Ilang araw siyang hindi nagpakita. Sa opisina, ramdam ko ang mga matang nagmamasid. Ang mga bulong sa likod ko. Niloloko lang siya ni Governor, sabi ng isa. Ginamit lang siya para pagtakpan yung totoo, dagdag pa ng iba. Hindi ko napigilan. Umiyak ako sa loob ng restroom. Pilit itinatago sa lahat. Pero kahit ganon, isang boses sa puso ko ang paulit-ulit na bumubulong. Kilala mo siya, Amanda, hindi siya ganong klase na tao. Kaya kahit masakit, naghintay ako. Hanggang isang gabi, bigla siyang tumawag. Amanda, kailangan natin mag-usap, mahinahon niyang sabi. Wala na tayong dapat pag-usapan, Rafael. Sagot ko, nanginginig ang boses. Please, makinig ka muna, hindi mo alam ang totoo. Ano yung mga nabasa ko, Rafael? Ilang beses kitang tinawagan pero hindi ka sumasagot. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na hindi yun totoo? Umiiyak na saad ng dalaga. Magkita tayo, love, at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Hindi ko alam kung bakit pumayag ako makipagkita sa kanya. Siguro dahil kahit anong sakit ng nalaman ko, hindi ko kayang isarado ang pinto hanggat hindi ko naririnig ang paliwanag niya. Namating siya sa paborito naming cafe. Simple lang ang suot pero baka sa mukha niya ang pagod at lungkot. Hindi ko siya matignan sa mata. Amanda, mahinang niyang sabi. Alam kong masaktan kita at alam kong hindi sapat ang sorry. Pero kailangan mong malaman ng totoo. Tahimik lang ako, hinayaan ko siyang magsalita. Yung nakita mong litrato namin ni Sofia, totoo nakita kami. Pero hindi para balikan siya. Oo, nung una gusto niyang makipagbalikan, pero tumanggi ako dahil sinabi ko na sa kanya na may mahal na ako at ikaw yon, Amanda. Napakunot ang noo ko. At kailangan mo ba siyang yakapin sa gitna ng restaurant? May pait sa boses kong tanong. Napayuko siya. Mali, dahil alam kong masasaktan ka. Pero maniwala ka, walang namagitan sa amin ni Sofia. Mahal mo pa ba siya? Tanong ko, halos bulong. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Hindi, dahil ikaw lang, Amanda. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong gumising sa umaga at matulog sa gabi na ikaw ang iniisip. Ikaw ang gusto kong kasama sa lahat ng laban ko. Ramdam kong totoo ang bawat salita ni Rafael. Pero ramdam ko rin ang takot. Ang takot ng baka kapag pinili ko siyang muli, masasaktan lang ulit ako. Umaling ako, pilit na pinipigil ang luha. Rafael, pagod na ako. Natatakot ako na masaktan ulit. Baka sa paglaban ko, ako lang ang maiwan sa huli. Lumapit si Rafael, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi ka nag-iisa, Amanda. Ako rin lumalaban. Hindi lang laban sa tao, kundi laban sa sarili kong mundo. Gusto kong makasama ka kahit anong kapalit. At kung papayagan mo kong tuluyan makapasok sa mundo mo, pakasal tayo, Amanda. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao dahil ang mahalaga sa akin ay ang makasama ka habang buhay. Mahal na mahal kita, buong puso na saad ng binata. Pakasal? Hindi naman makapaniwala na saad ni Amanda. Oo, love. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama. Will you marry me, Amanda? Yes! Pakakasal ako sa iyo, Rafael. Naiiyak na sagot ni Amanda. Tama ang nobyo, kahit anong pagsubok ay malalampasan nila, lalo na at totoo ang pagmamahal nila sa isa't isa. Masaya naman lumapit at dinampian ng halik ni Rafael ang dalaga na agad tinugon ng nobya. Napakasaya niya ng sandaling iyon dahil sa wakas, kanya nang tuluyan ng babaeng pinakamamahal niya.
Lumipas ang ilang buwan matapos nilang mapagtanggumpayan ang lahat ng pagsubok sa kanilang relasyon. Ngayon nakatayo si Amanda sa harap ng malaking salamin. Suot ang isang simpleng pero napakagandang wedding gown na parang hinabi mula sa mga pangarap niya noon pa man. Puting-puti ang tela, may mga perlas na kumikislap sa liwanag ng umagang yon. "Handa ka na ba, ma'am?" tanong ng makeup artist. Ngumiti si Amanda. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mangyayari talaga na to. Sa kabilang silid, si Rafael naman ay abala sa pagsusuot ng barong na espesyal na ginamit lamang ng mga gobernador sa tuwing may state function. Pero ngayon, hindi siya isang gobernador. Isa siyang lalaking handa ng pagkakaroon ng pamilya. "Amanda," bulong niya habang tinitingnan ang singsing sa kanyang kamay. "Sa lahat ng laban ko, ikaw lang ang ayaw kong talikuran." Puno ng mga bulaklak ang simbahan, puting rosas at mga tulips, paborito ni Amanda. Habang tumutulog ang mga violin, dahang-dahang bumukas ang mga pintuan. Lahat ay napatingin. Si Amanda nakangiti, may luha sa mata. Sa bawat hakbang niya patungo kay Rafael, parang bumabalik sa kanya lahat ng pinagdaanan nila. Ang gabing hindi niya makakalimutan, ang mga luha, ang mga tampuhan, at ang pagmamahalang tinubos ng tiwala. Nang magkaharap sila sa altar, ramdam ni Rafael na yun ang pinakamasayang araw ng buhay niya. "Sa lahat ng kabiguan ko, ikaw ang panalo ko," bulong niya. Ngumiti si Amanda. "At sa lahat ng pagsubok na dumaan, ikaw ang tahanan ko. With this ring, I promise to love you, not just as the governor the world sees, but as the man who found his forever in you." "Then I accept it," sagot ni Amanda. Hindi bilang isang babae na kailangang protektahan, kundi bilang isang asawa na handang lumaban sa tabi mo. At sa sandaling iyon, pinagtibay ng pari ang kanilang pagsasama. Sa unang halik nila bilang mag-asawa, nagsigawan ng mga bisita at ang mga kampana ng simbahan ay tila sumabay sa tibok ng kanilang puso. Pagkaraan ng ilang taon, sa isang rest house sa Batangas, maririnig ang tawanan ng mga bata. "Mommy, Daddy, bilis!" sigaw ng kambal nilang anak na sina Mia at Marco habang tumatakbo sa dalampasigan. Nakatayo si Amanda sa veranda. Hawak ang kape habang nakatingin kay Rafael na nakikipaglaro sa mga bata. Nilapitan siya ng asawa at niyakap mula sa likod. "Hindi ba't sabi ko sa iyo, Amanda?" bulong niya. "Walang bagyo na hindi natin kayang lampasan." Ngumiti si Amanda at tumingala sa langit. "Oo, Rafael. Dahil sa pagsubok, mas lalo tayong naging matatag. At ngayon, ito na ang bunga ng lahat. Wala na nga mahihiling pa ang mag-asawa dahil masaya at kumpleto na ang buhay nila, kasama ng kambal nilang anak. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa I love you o sa kasal. Nagsisimula ito sa araw-araw na pagpili sa isa't isa. Sa gitna ng hirap, sa gitna ng ingay, at sa gitna ng katahimikan. Dahil ang pagmamahal na pinaglaban at pinanatili, yun ang tunay na forever. At dito na po nagtatapos ang kwento nila Amanda at Rafael. Kung nais niyo po ang ganitong mga kwento, mag-comment lang sa baba. Maraming salamat po.